Sa mga babae kayo, magkalapati na lang kayo. Ayan, mga kalapatids. Kung balak nyo magpagawa ng mga loop, sobrang suggested ko to. Kaya ako ang lahat ng branch ng Raon sa Tondo, pag pangit yung gawa ni Kuya Mark, babalik ko yung pera nyo. Sobrang sulit, talagang mapapamura kayo sa sobrang mura niya, maningin. Medyo mahihayin pala itong loob man ni mahihayin yan. Sige. Sir Oyot. Dati nga pala itong banda, mga kalapatids. Tignan nyo naman yung forma niya. Ito yung mga bumili. Ito, siya pala yung bumili ng mga kalapatids ni Boss Oyot. Yung regalo niya yan. At ilang pala yung vision ni Boss Oyot. Yan. Magandang hapon mga kalapatids. Nandito pala ako sa Tondo, dito sa Balot. At ito na nga pala, at na-accomplish ko na yung pinagawang loob ni Mr. Miguel Bruta ng Tondo. So ito pala mga kalapatids, ito pala yung sinishare ko dati sa my day ko at ngayon, at na-accomplish ko na, papakita ko na sa inyo ang naging kayarihan. Ito mga kalapatids. So ito pala pinto na ito mga kalapatids, dati ito wala ito. So dati gumagamit lang sila ng na hagdanan, doon sila gumadaan doon sa may bubong na nakatakip na yun mga kapatids. And then sabi ko kay Boss Oyot, gagawan lang tayo ng panibagong daan para hindi nabubulabog yung mga feeder mo sa baba. At ito nga, at kahit lipat ko na yung kanyang daanan mga kalapatids. So halito na ang daanan ngayon. Ayan o. So kasi mga breeder yan mga kalapatids, nandun sa may baba at mamaya makikita ninyo. So eto, gumawa ko ng panibago niyang daan na papunta rito sa may taas mga kalapatids. So ang size nga pala nung block na to mga kalapatids is 11 by 30 feet mga kalapatids. So ang taas pala dito is 215 cm yung taas ng kulungan sa loob, at dito naman sa meron labas is 6 feet lang or 180 cm lang. So ito pala mga kalapatids, ito pala yung sa main entrance niya papunta rin sa mga kwarto ng bawat ibon. Ito pala, so niligyan ko na lang pala ito mga kalapatids ng polycarbonate. So nagkambas kasi ako nung nakaraan yung 4x8. Ang bala ko ilagay dito yung yung parang fiber. So nung nagkambas ako, kulang 9,000. So ang ginawa ko na lang, bumili na lang ako ng polycarbonate. Mas nakatipid pa si Boss Oyot, nasa 900 plus lang ito mga kalapatids. So ito pala mga kalapatids, wala pang ilaw na naka-installation. Hindi naman kasi ako marunong mag-wiring, kaya sabi ko kay Boss Oyot na hindi ako marunong mag-wiring, sa iba na lang yung paggawa. So ito pala yung sa pang north section niya mga kalapatids. Ito. So gawa pala ito sa 1x2 at sa plywood na 1/4 na marin, at saka sa king dry na stick, at sa 1x1 na tubular. So ang ginamit ko palang materialis lahat dito mga kalapatids is 1x1 at saka 1 1/2 at saka 4x8 na diuno na butas na steel matting mga kalapatids. So ito palang flooring na to, sa pinaka main entrance pinalagyan niya sa akin ng vinyl mga kalapatids. Ayan naka-speed. So ito mga kalapatids, ito pala yung sa NDR per section niya mga kalapatids. Ayan, ginawa ko sa bearing sliding. Always ko na lang sinasabi sa inyo na 4 bearing lang ang ginagawa ko, kasi yung bearing madali lang itulak. So doon naman sa bearing mga kalapatids, minsan meron tayong nabibiling hindi magandang bearing, madaling masira, siguro dahil nangalawang na yung loob. Pero sakay matibay naman yung nabibili kong bearing mga kalapatids. So makikita nyo, napakadali lang itulak mga kalapatids. So ito pala yung per section na NDR niya. Ang size pala nito is 6x6 mga kalapatids. So ang bawat kwarto nito, nagkakaroon siya ng size ng 12x6 mga kalapatids. Ayan. So ito pala mga kalapatids, ito palang widow box na to or widow wood, pinagawa nyo to kay Mr. Aye Arellano. So dito nga pala sa widow box niya mga kalapatids, the best. So ako mga kalapatids, ma-introduce ko sa inyo si Mr. Aye Arellano. So medyo merong
price yun sa kanya, medyo mas mahal ng konti doon sa mga ibang gumagawa. Pero masasabi ko lang sa inyo mga kalapatids, wala kayong masasabi na gato, na etc. na scrap lang ang ginagamit kasi dito pa lang sa sahuran pa lang ng dumi, quality na mga kalapatids. Ayan o, meron pang design, meron pa siyang groove. Tsaka, nilagyan niya ng handle, buong frame, at saka yung sa pinaka-frame niya, makapal yung nilalagay niya. Ayan o. Tsaka hindi siya mahirap isuksok. Hindi katulad ng mga sa ibang gumagawa na nakakita ko mga kalapatids, talagang may ipagsabunutan ka pa bago mo mahila. Hindi katulad dito. Tsaka ito pa mga kalapatids. Ayan. Tsaka stigmatic yung flooring niya at nakapintura na. Katulad nga nung sinabi ko sa kanya, pagka ako nagpagawa sa'yo at naganap yung customer ko, kung gusto ko steel matting yung flooring, ako na mismo nagsabi kay Sir Ayi. So kung makikita nyo mga kalapatids, at talagang quality yung kanyang gawa. At makikita pa lang nyo sa mga stick na yan mga kalapatids, yung nakailera na yan hanggang dito sa huli, magkakapantay siya. Ayan o. Ay mga kalapatids, talagang napakadaling hilahin ng bawat drawer. Hindi nga katulad na sa iba, napakahirap tirahin. O sa kanya napaka-smooth lang. So ito pala yung first section ng NDR niya mga kalapatids. At ito pala yung sa ABR niya. Yan. 6x5 yung bawat sukat ng bawat ABR niya mga kalapatids. So ilalagyan niya sa akin ng 2x3 na barlings para sa mga dapuan ng ibon. Nilagyan ko paikot. Yung iba ba, hindi ko na siya nilagyan. So ito lang, ang meron, pa-letter C lang mga kalapatids. Ayan. Yan mga kalapatids. So ito pala luber, yung pintuan, at saka nilagyan ko na rin ng singawan dito mga kalapatids. Ayan. So dito pala tayo mga kalapatids sa sa head section. At pasensya na pala kayo mga kalapatids, medyo madumi na yung flooring kasi nailipat tayo yung mga ibon dito. Hindi ko na i-vlog nung malinis pa. Kasi doon sa baba, magre-repair ako nung yung breeder niya para ipasok yung lubricate sa loob. Kaya nailipat na rito yung mga ibon. So yung mga breeder niya nailipat na rin dito. Kaya ito lang, at makita nyo medyo madumi na yung flooring niya, hindi ko na ililinis. Ito mga kalapatids, yung pang Kenya na pang NDR. So nag-order din siya kay Mr. Ayi ng Elperts. Ayan mga kalapatids, ako na nag-install. Tsaka katong gano'n sabi ko, kung ano yung nakita nyo rin sa first room ng kakanya ng pang NDR, halos parehas lang ng design ng pagkakalagay mga kalapatids. So yung parang ceiling, hindi ko na nilagyan ng plywood o ng hardiplex. Ginamitan ko na siya ng PVC. Kumbaga para tipid sa pintura at para tipid na rin sa labor at medyo maganda na rin yung design. So hindi ko na siya nilagyan ng ventilation at saka ng ng exhaust. Dahil mga kalapatids, pagka nag-loob visit kayo dito, kahit tanghaling tapat, hindi kayo pagpapawisan sa loob ng loob na to. Talagang super presko sa loob. Eka nga, pagkatapos ng trabaho namin, dito rin ako natutulog pag tanghali at saka pagkagabi mga kalapatids, so wala pang ibon to at hindi pa tapos. So ito mga kalapatids, pasensya na kayo at medyo marami yung tapuan at hindi po ulit nalinis sa mga lockman. Ay mga kalapatids, parehas yan nung sa NDR top session at saka sa head. Ay mga kalapatids, so looper dito mga kalapatids. Ayan o. So mga kalapatids, napaka-scoop lang. So ayan o. So mga kalapatids, lahat ng mga pintuan nito is sliding. Ayan. Tapos meron Elperts, meron Luber, meron Elperts. Tapos ito ginamitan lang namin ng Taiwan trap na plastic kasi ito yung gusto ni Sir Miguel Gruta. And then yung dito pala, yung sa labasan ng ibon, ito mga kalapatids, dito ko na lang nilagay yung lock kasi medyo mababa si Sir Royot para madali niya i-lock. Ito pagka gusto niya mag-viewing ibon doon at meron siya nakapawala, hindi makakalipat dito sa merong double trap ibang ibon. Gawang nilagyan ko siya ng division sa gitna at saka nilagyan ko siya ng pituan na dialis doon sa may kabila pag gusto niya pagsamahin yung mga nakakawala at yung naka-viewing na pag gusto ng turuan, pwede niyang buksan doon para hindi mabigla. So dito pala tayo kalapatids sa south section naman. Pasensya na kayo mga kalapatids at medyo marami na at gawa ng nailipat na lahat ng mga ibon dito. At kaya nakikita ninyo, medyo may mga dumi-dumi na. At ito pala yung binigay na giveaway ni Sir Ayi Arideano, yung gumawa ng video box ni Sir Gruta. Ito,
So sabi ko sa kanya, baka pwedeng igawa niya si Sir Miguel ng lalagyan ng mga vitamins. Ayun mga kapatid. Simpleng cabinet lang gawa sa 3/4 na marine na plywood. At ngayon, ito nga, katulad nga ngayon, at napasalo ko na. Naging model pa ngayon ng boss ni mga kalapatid. Ayan. O, ito mga kalapatid. At papasok tayo sa south section ng hen at kakulit. Same lang ng design nung sa pang-NDR niya mga kalapatids. Ayan. O. Ayan mga kalapatids. O. Kaysa bibili ka pa ng mamahaling sliding, siguro yung apat na pinto nito, bali 8 pinto nito, pagka ginamitan mo ng hanger sliding na nabibili, siguro uubos ka rito ng hindi lang 12,000 mga kalapatids. Ito, ginamitan ko lang ng bearing, halos gumastos lang si Sir Grota rito ng mga nasa almost 3,000 lang ang naggastos niya or mga nasa 2 plus lang. Ay mga kalapatids. So ito, at nailipat na nga niya yung mga breeder dito, kaya nga yung nandun sa may baba at naiayos ko na. At ito nga ngayon yung mga cage at tali pa dito, kaya nga medyo marami mga kalapatids. Ayan, halos lahat ng bawat section magkakamukha. Ayan mga kalapatids, oh. Ayan, talaga ready na siya nalababan sa PHA mga kalapatids. At sana pala rin si Sir Miguel. Ayan mga kalapatids, oh. Napaka-smooth at akin ng bawat drawer. Ayan mga kalapatids, oh. At kagandahan mga kalapatids, dito sa steel matting ang flooring, pagka nataihan yung steel matting mga kalapatids, madali lang linisin. Kaysa dun sa flooring na ginagamit nilang mga steel mga kalapatids, pagka yun, nataihan ang ibon yun at hindi ka agad nalilinis. At kahit kudkurin mo yung mga kalapatids, yung amoy pa rin ang dumi nun, nakadikit pa rin sa kahoy. Hindi ka tulad ng steel matting mga kalapatids. Ito, kumuha ka lang ng basahan na basa. Pag ito nilagyan mo ng sabon at pinunasan mo yan mga kalapatids, wala na yung amoy dahil steel matting pa kanila kaysa doon sa kahoy. Kahit punasan mo yung nasa kahoy na dumi, punasan mo nito, nandun pa rin yung dumi, nakabakas pa rin. So ito pala yung pang south section niya ng head mga kalapatids. So ginamitan rin niya ng Elperts, ako nang naglagay lahat. At saka yung size pala nito is 5x6 na tulad nga na sinabi ko yung sa una kong dinemo sa inyo doon sa pang NDR niya mga kalapatids. So ito pala yung sakak section niya. Parehas din ang ceiling mga kalapatids. PVC ceiling din na nilagay ko. So walang kahirap-hirap, kahit nag-iisa lang ako nailagay ko. So ayun mga kalapatids, ito pala yung mga breeder niya naka. Ayan. So pagka nabungo na yung inilipat nila Novi cage doon, ito ililipat na, maililipat dito lahat ng mga YB. So ito mga kalapatids, Taiwan trap din, apat na pintuan yan. Pare-pares lang sila ng pagkakagawa. Ayan, kung ano yung dinemo ko kanina rin sa may kabila, parehas din dito. Pwedeng lumabas yung mga ibon dyan para mag-viewing. Walang kahirap-hirap. Siguro, pag mayroon nag-overfly, tawin nga nun. O, ito mga kalapatid, o. Napaka-smooth yan. O. Tayo mga kalapatids, papakita ko sa inyo yung sa waiting area niya. So ito palang waiting area niya mga kalapatids. Kung mapapansin ninyo, medyo makikid yung step na nilagay ko kasi hindi na siya pwedeng hilahin doon dahil pagka sumampa siya rito, medyo maskip na. Kaya ang ginawa ko, ito ganito lang balik ganito lang ang kinalabasan niya. So dito tayo sa waiting area niya mga kalapatids. Ito nga pala mga kalapatids, no? Sliding yan at hindi kita yung tao sa loob. Kumbaga one way siya mga kalapatids. Kasi yung may-ari nito, nagpagawa nito na si Sir Oyot na raon sa Tondo, mga kalapatids, baka dito raw siya mag-opisina o baka dito siya matulog minsan. Tsaka kasama niya si Madam. So ito mga kalapatids, pakita ko sa inyo ito. So ito mga kalapatids, sinagyan ko na dito ng binil. So ito, baka lagyan nila ng malit na kotse nito. Baka dito sila maglabing-labing ni boss at saka ni Madam. Ayan, katulad nga yan, naka-aircon na. Tapos, yung sa mesa namin, mga kalapatids, ako na mismo ang nagbigay ng size at saka kung anong magandang ilagay. So, ang pinalagay ko rito mga kalapatids is naka-fix na. Tapos, sliding dito sa mga side by side or right at saka left mga kalapatids. Ayan. Ayan mga kalapatids. Tapos, yung ceiling niya, PVC ceiling na rin ang ginawa ko. Yan mga kalapatids. Yan, o. Yan. Tapos, sliding.
Yung palang loob dito mga kalapatids, plywood lang na 1/4 tapos pininturahan na lang. Ayan mga kalapatids. The best. Tapos yung ceiling niya mga kalapatids, PVC rin. Ayan. So ito, nilagyan ko to ng harang dito para pag kami sumampa rito, para pag nasundan hindi mo lalaglag. At pagka nag-aabang-abang, pwede pa nyo upuan ng konti. Ito sa daan-daan lang. Ito pala mga kalapatids, yung ibabaw ng aviary. Ang size pala nito is 5x12. Ito pala yung labasan ng mga ibon. Kanina, nasiyasabi ko sa inyo, kung meron na siyang matandang ibon na marurunong at yung mga YB, pwede niyang i-viewing dito mga kalapatids kahit nakabukas ito. Ito mga kalapatids. Ito mga kalapatids, kahit nakabukas ito at nandito sa viewing yung mga YB na hindi pa marurunong, safe na hindi makakalabas na makakapunta dito. Dahil ilagyan ko siya ng division sa may gitna. So ngayon, kung gusto niyang turuan yung mga YB, ito, isarado muna niya to. Tapos, ang gawin niya, pag nakasarado yan, ito, buksan na niya to. Ito kasi mga kalapatids, tatanggal lang to. Ngayon, pag natanggal na to, ngayon yung mga YB, may pwede nang pumunta dito sa kabila at ito ay nakabukas. Tapos, kung gusto niyang turuan, para kusang lalabas yung mga ibon niya dito sa trappings. Eka nga mga kalapatids, madali na silang matututo sa pagpasok sa loob ng loft dahil nakikita na nila yung daanan ng mga all bird niya kung saan papasok at kung saan babagsak dito sa merong kabila mga kalapatids. Ayan, hindi na siya mahirapan magturo dahil nakikita ng mga YB kung saan dumadaan yung mga kasamahan nila. Kaya ito mga kalapatids, magsisilbing ito, malaking bagay ito sa mga YB. And then pwede niyang ibalik ito mga kalapatids. Ayan, nakasabit na ngayon mga kalapatids. Hindi ko na siya nilagyan ng nabisagra o ano pa man, etc. Ayan mga kalapatids. Basic na basic lang. Hindi mo na kailangan pahirapan yung sarili mo. Ito lang yun lang. So, doon sa may kabila mga kalapatids, parehas lang din yan. Halos wala naman pinagkaiba mga kalapatids. Yung ginagamit ko nga pala mga trappings mga kalapatids, 1/4 na stainless na 202. Ayan o. Ayan o. Hindi ako gumagamit ng flat bar. Puro stainless na 202 ang ginagamit ko mga kalapatids. Ito mga kalapatids. 1/4. Same din pala yung viewing. So wala pinagkaiba mga kalapatids. Kaya hindi na kailangan pumasok pa sa loob para i-demo sa inyo. Kapares lang ito nung dinemo ko kanina sa inyo mga kalapatids. So ito, doon tayo sa baba, doon sa paikot ng loob mga kalapatids. Mga kalapatids, ito pala yung release, ano niya. Ito pala yung mga release niya pagka gusto niyang pakulan yung mga ibon. Hindi na ako naglagay doon sa loob kasi pagka pinawalan niya, tatama lang dito sa mayroong railings. Kaya dito na ako naglagay, ay mga kalapatids ko. Apat yan, lahat sila nilagyan ko niya mga kalapatids. Ito pa sa kabila. Sa bawat section mga kalapatids, meron silang ganyan. Meron silang pintuan na release mga kalapatids. Ayan o. Hindi ko na gano'n pakakabukas, baka lumabas yung mga YB ni boss, baka mamaya magbayad ako ng di oras. So ayan pala mga kalapatids, yung palang tapat ng aviary nito, yung ilalim yan, nilagyan ko sa ura niya mga kalapatids. Ayan o. Kung nakikita ninyo, yung kulay blue na yan, para yung dumi nila, hindi babagsak doon sa merong yero sa pinakailalim. Ayan, para hihilahin na lang at ginawa ko lang siya ng patanggal ng dumi. At parang kalaykay mga kalapatids, nilagyan ko na yung galpar. Ayun mga kalapatids, oh. So ito pala mga kalapatids, yung nakikita nyo na to, eh sadyang ginagawa niya sa akin to. Hindi ko idea to mga kalapatids. Gusto ro niya na meron silang tambayan rito ng mga kaibigan niya at ng misis niya. Baka doon pwede ko siya lagyan rito ng labesa at saka ng upuan. Hindi niya ina-expect na lalagyan ko nito mga kalapatids ng cottage style. Eh yung purpose ko naman, kaya hindi ko sinabi sa kanyang lalagyan ko nito dahil pagka umulan mga kalapatids, hindi sila makakapag-banding dito. So one day nung nakita niya, nakatayo na, nagulat, sabi niya, ayos yung ginawa mo Boss Mark. Eh sabi mo sa kanya, natsambahan ko lang. Ito mga kalapatids, kahit umulan, pwede sila mag-inuman dito. So ayun pala mga kalapatids, ito yung ventilation na dati natin ginagawa, ayan. So louver, the best, the ventilation sa lahat mga kalapatids, louver at jalousie. Ayan mga kalapatids, ito pala yung likod ng lock at yung louver na ventilation, and then
di bawat catwalk pala ito mga kalapatids is 2 feet lang ang nilagay ko sa likod at doon sa right side 2 feet, pero dito sa meron left side mga kalapatid nilagay ko rito is 10 feet na catwalk mga kalapatids, kasi nga lalagyan daw niya ito ng tambayan na inuman sa gabi. Okay mga kalapatids, ito yung likod at ito na pala yung aircon niya mga kalapatids, nakalagay na. Yan mga kalapatids, yan, paikot yan, may hawakan yan kasi kalapatids, hindi pa pwedeng hindi lagyan ng hindi siya pwede lagyan ng hawakan dahil pag nauyot dito yung lockman niya o kaya yung may-ari baka mamaya maragdag siya at 4th floor pa naman yung pinaglalagyan. Okay mga kapatid, ito yung harapan niya. So, parehas pala yung mga kalapatids, pero pala sa oras ng dumi yan mga kalapatids. So ito pala yung harapan ng main entrance ng loft niya. Hindi, papakita ko sa inyo rin dito sa may baba mga kalapatids. So nagtanong siya sa akin mga kalapatids kung paano ko daw mailalagay yung loft dito sa ibabaw. Noong akala ko, ito bubungan lang. Tapos nung pagsampa nga namin at sinabi niya sa akin, meron daw firewall itong ibabaw na to. Then nung nakita ko nga, sabi ko sa kanya, meron palang firewall, sabi ko walang problema. So yung firewall mga kalapatids, nilagyan ko yan ng angle bar na stirrup, 6 yan mga kalapatids. Diretso yan, hanggang doon sa may dulo mga kalapatids. And then nilagyan ko siya ng paganyan. So eto mga kalapatids, sa tibay ay matibay kasi yung firewall, nilagyan ko ng MS plate, tapos ng Dynabolt na tornilyo. Halos lahat yan mga kalapatids, meron, ayan o, kung makikita nyo, ayan meron. So nilagyan ko siya ng angular at ni-welding ko. Meron siya nakatayo at saka meron siya nakahiga. Yung sa bawat firewall, ang nilagay kong MS plate is 5 pieces para matibay. Lahat ng firewall yung mga kalapatids meron. Kung masisilip ninyo, ayan yan, nakadiretso yan mga kalapatids. Yan. Ito pala yung tapuhan ng kanyang dumi. Ayan mga kalapatids. Ayan ayun sapo ng dumi. Medyo marumi na gawa kasi meron ng ibon hindi na malinis. So ito mga kalapatids, so tingnan nyo, meron yung MS plate, angular lahat. Kaya yan, eka nga, nung nakaraan, merong bagyo na, subukan na to. Matibay kung sa matibay. Kasi ito, nung nakaraan, kung nilipat ito ng bagyo, malamang, wala na rin ako dito. Yes. Ayan. Ngayon, papakita ko sa inyo mga kalapatids. Doon sa baba, yung pinagtanggalan ng breeder niya. At saka yung ni-repair ko, mga kalapatids. Ito papakita ko sa inyo. So ito pa rin hagdanan na papunta doon sa kanyang loft. So kung mapapansin ninyo, kahit sino siguro yung mag-loft visit dito, mapapansin ninyo, medyo matalikta ng konti. Kasi ang ginawa ko ng step ito is 10 cm or mga nasa 5 inches lang. Gawa kasi hindi pwede siya malapad dahil nga matarik. So kahit laparan ko siya is magiging safe pa rin mga kalapatids. Hindi ko kasi siya pwedeng hilahin yung paa sa ilalim. Hindi ko siya pwedeng i-atras sa banda rito kasi tatama na siya dito, umawala siya ng daan. Kaya ito, hindi naman sa ganun katarik. Sakto lang. Kaya ako nakakatakbo pa ako sa taas mga kalapatids ko. Sakto lang siya. Yan. So ito okay lang. So ito pa naman mga kalapatids yung pina-repair niya sa akin dati. So ito yung unang pinto na pina-repair niya. Ito kasi yung gumawa nito hindi ko alam kung hindi ganong related sa paggawa ng sliding. So ito, nung binubuksan niya to, kaya minsan tinatamad na siya pumasok sa loob dahil nakikipagsabunutan daw siya pagka bubuksan o talagang mahirap buksan. So ito, pina-repair niya sa akin, 3 pinto. So ngayon, kahit sandaliri lang mga kalapatids, matutulak mo. Ayan ayan mga kalapatids, kahit sandaliri lang. Ayan tutulak ko. So ayun pa yung isa sa may gitna, ni-repair ko rin to. So sabi ko naman sa kanya, wala naman tayong pag-uusapan, boss Oyat, kung sakali meron ka papagawa. Hindi naman ako gano'n sa pera, hindi naman ako gahamon sa pera. Basta gagawin ko kung mayroon pa tayong oras. So ito nga, nagkaroon ako ng oras at ginawa ko yung gusto niyang mangyari dito sa merong breeder loft niya.
Yung kulungan na ito mga kalapatids, hindi ito breeder loop ha. Dating itong flyer niya. Kung mapapansin nyo, may mga pasukan yan mga kalapatids. Ayan. So ngayon, naisipan niya, ano siya, medyo hirap. Yun nga, at gusto niya maglaro sa malaking flat, kaya nagpagawa na siya ng malaking kulungan. Ngayon ito, gagawin niya to sa mga sobrang YB na lang niya mga kalapatids, itong loop na to. Ayan. So ito, yung sunay kabila. Flyer din niya to. Mapapansin nyo, ito yung mga nakalaban niya ng sound mga kalapatids ngayon. Ayan. Ay nakalaban niya ng mga sound. So ito ngayon, magiging stock loop na lang to. Ayun yung subreader at nagawa na nga yung lubricants at nabuo na mga kalapatids kung napapansin nyo. Mga dating nakikipagsabunutan ngayon. Sa daliri na lang, oh. Oh. Buksan na. So ito pala isang stock loop mga kalapatids. Ito yung mga pinagpakalasan ko. Yan, marami yan mga kalapatids. Ito rin. Isa rin ito siya nagpapahirap sa kanya na napakahirap tubusan. Ayan, o ngayon, naayos ko na o. Hindi ko mang ganun ka-quality pero masasabi mong naiayos ko. Ay mga kalapatids. Yung mga sumubrang plywood doon, sa ginamit ko sa flooring na gamit lahat dito. Ayan o. Wala siyang tapon. Ay mga kalapatids. So, ito pala yung lubricants. Ito pagka maglilinis ka, ay lalabas lang. Ayan mga kalapatids. So, sakto lang. Ayan mga kalapatids. Mga kalapatids, ako yung nagpapasalamat kay Boss Miguel Blue at akong napili niyang gumawa ng kanyang kulungan. Silang magsasabi sa inyo kung kayo mag-i-inquire, kung gusto niyo, mag-pay muna kayo sa kanya, magtanong kayo sa kanya kung ako hindi maayos kausap mga kalapatids. At nakita naman niya kung magkano yung pinresyo ko sa labor, nakita naman niya siguro at nakawenta niya kung ilang buong kong ginawa, alos kong marehas sa mga kalapatids. Pero wala akong sasabi sa mag-asawa na yun talaga mabait. Kalapatids, ako pala ay muling nagpapasalamat sa mga taong nagtitiwala sa akin, sa ipapagawa sa akin ng mga malaking loob at maliliit na loob. At dapat nga mga kalapatids, maaga pa lang nandito na ako. Nagpunta pa kasi ako sa may Marikina. So may pa palang nagpagawa sa akin doon at pinakilala sa akin ni Chit Sulayaw. At ako pala ay nagpapasalamat sa iyo, Sir Chit Sulayaw, at binigyan mo ako ng isang customer. Hindi ka mapapaya sa akin. Ako pala mga kalapatids. At eto, papakilala ko sa inyo yung may-ari dito. Siya yung may-ari ng Raon sa Tondo. Kung kayo'y nangangailangan ng mga appliances, huwag kayong mag-atugali na pumunta sa kanya. Buy one, take one dito sa Raon sa Tondo. Lahat ng appliances na hinahanap nyo, meron siya. Saan kayo makakita ng appliances, bibili ka ng isa. Meron pang giveaway na cellphone mga kalapatids. Kaya ito, dinudumog at ako nga, nung Christmas nga, at niragaluhan niya ako ng isang appliances na speaker na malaki. Sir Oyot, ako yung nagpapasalamat at nagkaroon ka ng tiwala sa akin. At kay Madam Karina. Ma'am Karina, marami pong salamat sa magandang pakikisama sa amin, sa pagbibigay sa amin ng pagkain, sa tanghali, sa merienda at sa gabi. At sana po, kung meron pong magkakaroon ng problema rito sa loob, huwag po kayong mayang mag-PM sa akin at pupunta po ako at aayusin ko po. Yan ang aking mga madalas ko sinasabi sa mga customer ko na kapag meron sira yung loob, pupuntahan ko at i-repair ko. Pero mga kalapatids, hindi po unlimited yung pagre-repair ko sa loob na mga ginagawa ko mga kalapatids. Pagka medyo matagal na po yung loob sa inyo at bumilang na po ng maraming taon, hindi na po unlimited yung pag-pre-repair ko po niyan mga kalapatids. At kasi po, at ako nung minsan ako po ay nadala, nung meron po ako ni-repair, hindi man lang po ako binigyan ng ice tubig o anong merienda, napakainit po. At ako po ay nadala. Pero hindi ko naman po sinasabi lahat kayo ay katulad niya. At ako ang ibig ko lang po sabihin, ang warranty ko po sa pag-repair ng loob mga kalapatids, hindi po for lifetime. Pero kung wala naman po akong ginagawa sa bahay at wala akong tanggap na loob, kahit na-repair ko na ng isang beses o dalawang beses yung loob mo, kung pwede naman akong pumunta at wala akong ginagawa, i-repair ko ulit yung loob mo mga kalapatid. Sir Oyot at Madam Karina, maraming salamat po sa tiwalang binigay niyo sa akin. At ito na po, yung pangarap na loob ng asawa ninyo, ni Sir Miguel Gruta. Ito na po ang Taiwan loob na pangarap nyo. Maraming salamat po. At ito po si Sir Agilus ng Kalumpit, Bulacan. Thank you mga kalapatids. Magandang umaga mga kalapatids. Nandito nga pala ako sa Tondo Balot at muli ako bumalik this morning dito kay Boss Oyot sa nakausap ko na nagpagawa sa akin ng loob. Gusto ko siya interviewin about din sa naging project namin at kung anong masasabi niya. Ito ata si Boss Oyot, ang may-ari ng Raon sa Tondo. Mga kalapatids,
Pagka pala gusto nyo bumili ng mga appliances, ito, legit. Yan. Na talagang merong buy one take one. At ito nga pala ako ngayon at kaharap ko siya mga kalapatid. Ito nga pala si Boss Oyot, si Verdi Oyot mga kalapatid. Boss, ang masasabi mo sa bagong mundo? Yun. So ayun, mga ka-RST natin yan, mga ka-Oyot. Sobrang tama yung mga nag-refer sa akin na magpagawa kay Kuya Mark Aguilos dahil sobrang sulit, sobrang ganda ng look. Talagang makakatipid ka, hindi niya isasuggest sa'yo yung mapapamahal ka. Isasuggest na lahat sa'yo is kung ano yung mapapamura, makakamura ka. Ayun yung isasuggest niya. Sobrang pulido kahit may mga papagawa ka na hindi niya na dapat trabaho, gagawin talaga ni Kuya Mark. Na wala kang maririnig sa kanila, lalo sa mga kasama niya rin, syempre. Sobrang salamat kay Kuya Mark. Kaya kung balak nyo magpagawa ng mga loop, sobrang suggested ko to. Kaya ako ang lahat ng branch ng Raon sa Tondo, pag pangit yung gawa ni Kuya Mark, babalik ko yung pera nyo. Kaya sobrang salamat kay Kuya Mark sa lahat ng magpapagawa dyan. Message nyo kahit si Kuya Mark, meron siyang FB page dyan, nandyan, FB page niya, at saka personal account niya. Mag-message kayo, sobrang sulit, talagang mapapamura kayo sa sobrang mura niya, maningin. Mga kalapatids, follow nyo rin yung Bird ni Oyot, syempre, Raon sa Tondo. Kung kailangan niya ng mga murang appliances, may branch tayo sa Cavite branch, Bulacan branch, at Tondo branch. So, mga kapatids, ako pala nagpapasalamat kay Boss Oyot at kay Madam Karina sa magandang pagtanggap sa amin dito sa bahay niya at sa pagtitiwala niya sa amin. At last time, umalis sila at umuwi ng Cavite. Iniwan sa amin yung buong bahay nila at yung mga gamit na mamahalin. At kami kinakabahan. Sila lang ang Baka tao. mamaya at meron mawala, kami lang ang napagkatiwalaan dito at baka meron sumalisi. Sigurado nasa amin ng bintang. Pero ako nagpapasalamat at meron silang tiwala sa amin. At nagpapasalamat pala ako sa pagkain na binibigay sa amin sa umaga at saka hanggang sa gabi at binibigay kami sa pagkain. Although meron kaming pinag-usapan na magkasama na to sa amin naging project. At ako yung nagpapasalamat kay Madam Karina at kay Boss Oyot. Mga kapatid, ito nga pala yung mga ano niya, yung mga loob man niya. At ano masasabi niyo sa bagong loop ng Ayan. boss ninyo? Ano, maganda yung pagkagawa, talagang malaki chance manalo ng ibon kasi maganda rin yung pwesto. O ikaw, boss, ano nga pala boss yung ano mo? Yung sa FB page mo papalo pala. na lang nung page, Ranchit Loop, Loopman ako ni Boss Oyot, Bird ni Oyot. Bird ni Oyot, papalo na rin yung page namin na dito sa alaga namin. Yung loop, quality, wala akong masabi. Medyo mahihayin pala tong loop man ni mahihayin yan. Sige. Sir Oyot. Dati nga pala tong banda mga kalapatid, tignan nyo naman yung forma niya. Mahihayin lang. At kay Sir- Ito ang bumili ng mga Oyot. kalapati ko ya. Ito yung mga bumili. Ito, siya pala yung bumili ng mga kalapatid ni Oh, ni yeah. Boss Oyot. Yung regalo niya yan. At ilang pala yung ano, vision ni Boss Oyot. Tsaka, Oh, yan kaya lang. pala sinusuporta ng kanyang mission. Isa naman babae kayo, magkalapati na lang kayo. O yan mga kalapatid. Napper, supportive sa asawa. Pagka dating sa pag-iibon, siya pang gumagastos para lang sa kanyang mister. Ano masabi mo sa gawa ni Kuya Mark? Sobrang ganda at sulit. Saka nakikita mo matibay talaga siya. Sinasabi ko, pagka ito na baklas, napakaswerte ng kapitbahay, magkakaroon sila ng lot na hindi sila Extra bahay.